Naging parte na ng kultura ng mga Pilipino ang volleyball, and this became a popular form of recreational and competitive sport. Pero alam niyo ba na ang overhead attack o spike ay naimbento sa Pilipinas noong 1916? Ang palo o spike ay tinatawag na bomba habang ang attacker o pumapalo ay bomberina. Alam natin na sikat ang volleyball dito sa Pilipinas, tunay na inaabangan at pinapanood, lalo na ang women's volleyball. Kaya makakasama natin isa sa tinitingalang volleyball player at syempre dapat swak ang uniforms, volleyball uniform, knee pads at volleyball shoes. At para turuan tayo ng kanyang mga the moves, ang makakasama natin ay isang DLSU lady spiker na nagdala sa kanyang koponan sa 3 UAAP championships. She is also playing for pros and was awarded the most beautiful volleyball player in the UAAP. Walang iba kundi si Miss Mika Reyes. Mag-volleyball, paano ka natuto mag-volleyball? High school ako nag-start mag-volleyball, around 13, 14 years old. Tapos, ang nangyari pa noon, hindi ko talaga gusto maglaro ng volleyball that time. Sabi ko, sige, try ko lang mag-try out muna sa sports club na volleyball. And then, si Coach Offie, my dearest coach in high school, sabi niya, sayang yung tangkad mo, sayang yung height mo, gamitin natin. Eh, super payat ko talaga doon. Parang ano pa ako nun eh. Ano man tawag? Parang hindi ba ako athletic? Sabi ko, parang natakot ako. Sabi ko, Coach, paano kung wala akong matulong sa team? Sabi niya, hindi, sige, practice tayo. Eh, first time ko na-introduce sa volleyball, sa kahit anong sports. So, medyo kinakabahan talaga ako that time. Pero, yes. Ba naman, iba na ngayon, di ba? Pero ano yung pinakaunang drill na natutunan mo as a volleyball player? Digging. Digging, okay. Yes, digging. So, paano ba ginagawa yung dig? Wait lang, hindi ako expert ha. Hindi ako expert. Siguro natataas ko yung bola, pero hindi ako yung expert sa pag-dig. Pero, syempre, yung mga basic is, kailangan nakababa rin talaga and ganyan. Depends, kasi may mga tao na ganito or ganon. Pero, yeah, this one sa ganito and then nakababa siya. Yes. And then, syempre, pag gusto mo ikaw muna. Ako muna. Parang ganito. Yan. Shucks, kinakabahan ako. Kaya mo. See? Kaya mo naman ah. Wow! Okay. So, after ng digging, punta na tayo sa susunod. Spiking sa palo, yes. Middle spiker ka. Yes. So, there are different kinds of spikes sa gitna. Yes. Ng approach, ng tempo, yes. Unahin natin to. Quick. Yung basic na, usually unang pinapalo ng mga middle spiker. Okay, gawin natin. Paano natin gagawin yung quick? Paano natin gagawin? So, saan ang simula? Saan ang... From here, usually, dito. sa may attack line lang din siya magsa-start. Kasi dito talaga nagsa-start yung mga middle spikers because yung wing spikers nasa left and right side. Okay. So, yung quick ay mabilis ba ito na napalo? Yes, mabilis. Kumbaga, zero or first tempo. Okay. Sige, tingnan natin ang quick. Ano ba siya? The demo? Pero usually, 1, 2, 3. 3 steps lang na mabilis talaga siya. So, para from here, left foot forward, and up, like this. Okay. So, itong set na to, quick na. At kasama natin si Coach No. Say hi, Coach No! MR! Big pass ko muna. Diretso ka na. Okay, let's go? Yes. Okay. Nakabahan na. Ayoko na! Isa pa?
ko alam kung kaya kong gawin Ikaw naman, yun. Nakaka-pressure. Kaya mo yan, kaya mo yan. Nakaka-pressure. Ikaw naman. Kaliwete kasi ako, so Kaliwete Coach, siya. kunwaring i-quick lang pero layuan mo sa net, ah. Set na. Ay, hindi ko matatimingan eh. Yeah! Nice one! Grabe. Pressure yun. Wait lang. Mas mabilis yung setup na yon, i-quick na pal. Pero ano yung susunod na gagawin natin, Nika? Be quick. Usually kanto yung hands. Okay. Sa be okay. quick. And How is it then, different sa i-quick? mas malayo lang siya sa A-quick. Kasi A-quick malapit sa Okay, harap mismo diretso. ng setter and then Okay. yung B-quick. Mga isang dip. Well, Di pa isang yun ganito. lang. Isang Okay. ganyan. Okay, so paano natin gagawin yon? Diyan yung b-quick. Usually Alis ka dito. dyan. Yeah. Lipat ka. Like, gawin ko na. Okay. Okay. Like this. Ikaw naman. Hindi, isa pa. Isa pa daw. Okay, one more. Ayan. Wait lang. Your Pero, turn. bago ko gawin yan, question ko lang muna. Ano ba yung pinaka-memorable na experience mo sa Lady Spiker? Memorable. Actually, lahat naman, marami rin talaga. Pero yung last playing year ko na championship namin, Okay. yun talaga yung pinaka-memorable kasi sino ba naman yung may ayaw na mag-graduate ng hindi nakukuha yung championship, Yes, diba? yes. So, very memorable talaga. Ilang years ka ba naglaro sa... 5 years, Sinagad mo talaga yung Yes. playing year mo, ah. 3 out of 5, Okay. may championship ako. Nice! Well, kami. Alright. So, from collegiate to pros this time, how long have you been playing naman for pros? Since right after graduation, since 2016, naglalaro na ako. So, until Okay. now, ilang years na rin? Super Matagal-tagal na, matagal-tagal na. Yes. Anong difference ng college volleyball sa pro? Well, nung time ko, yung level of paglalaro talaga ng volleyball back then, hindi siya, kung i-compare ko ngayon medyo malayo. In what Malayo talaga sa... Ngayon kasi, yung mga bata ngayon, hybrid ba? Parang ang gagaling na nila. Parang, sabi ko, yung mga rookies, nagiging MVP na, di ba? Kakaiba? Kakaiba talaga sila. So, I think yung level ng volleyball sobrang tumaas na. Okay. Sobrang okay. taas. Pero, syempre, mas competitive pa rin talaga sa pro. Okay. Sige, mamaya ulit yung isang tanong. Another attack na pwede natin gawin, Nika, is we did A-quick, we did A-quick, B-quick, and then pwedeng back quick. Sa likod back-quick. naman ng setter. Okay, back-quick naman Okay. tayo. Okay, ito yung back quick. Sa likod naman siya ng setter. Yeah, normal lang. Easy. Sa Ikaw naman! Bakit? Puro ako lang. Hindi ko yata kaya yung Di ba, ikaw na, para matry Oh, sige, isa pa. Isa pa. Kunin ko lang yung bola. Tingnan ko, coach. Yes! Hindi ko abot yung ganong kataas. So, drop lang tayo, ha? Ayan. Okay. So far, ano yung pinakamahirap as a spiker para sa'yo? Pinakamahirap, siguro, yung timing mo sa blocking. Okay. Kasi siguro napapractice mo yung pagkasama mo sa loob ng court, napapractice mo yung what do you call it, nagagamay mo yung mga kasama mo. So kapag may kalaban ka na, syempre hindi mo kabisado yung galaw nila. Okay. Kaya kailangan mo talaga magbasa ng set, Okay. magbasa ng bola sa kabila Okay. ng tao mo. Kasi tatlo yung titignan mo as a middle spiker. Yung middle, outside, and opposite. Paano naging advantage yung height mo as a middle blocker? Siguro, actually, may advantage talaga yung height. Pero it's all about timing. Okay. Kasi sabi rin ng coach ko before, hindi mo naman kailangan na sobrang tangkad mo. Kasi yung timing mo talaga sa pagpasok ng kamay mo sa loob ng net, timing mo sa ito-timing mo siya sa pagpalo ng kalaban. Hindi naman siya yung basta-basta lang nakataas na yung kamay mo sa net. So, kailangan talaga ginagamitan siya ng utak. Ayan. Tingnan natin, sabi mo na nga yung blocking. Tingnan Yes. natin, paano ba mag-block si Mika Reyes? Well, yung stance, talaga importante. Ako, ginagawa ko, naka-tiptoe ako. Okay. Para mabilis ako makagalaw sa side. Okay. Kasi pag naka-plant lang yung paa mo, parang pababa ka pa, tapos
ganun. So, Okay. kailangan nakababa lang and then ready ka magbasa kung over yung bola or pupunta ka sa side, punta ka dito. Okay. Ay, sige. easier talaga if naka-bend yung legs. Okay, we use the legs. O, sige. Alright, so paano ba yung different blockings? Meron ba tayong... Siguro we can try 2 side steps. Okay. 1 and 2, jump. Okay. Yes, and then other side, jump. Ayan. Tapos, aside from side step. Meron ding cross, labas mo isa, Okay. and then, ganon, up. So, may swing. Yes, may swing na ang siya. kamay. Okay. Dito, and then swing ulit. Okay. Yes. Sige. Sabay ba kami? Game. 2 side steps. Sige, sige. Okay, go. 1, 2, up. Then, 1, 2, Sorry. up. Ulit. Okay, May game. injure pa to dahil sa akin Game, go. 1, 2, up. 3, 1, 2, up. Okay. Nice. And then, yung isa naman Yung swing is- block. Okay. Okay, Cross. go. Yun. Alright. Cross, 1, 2, and cross, swing, up. Cross, swing, up. Nice. Okay. Okay na ba yun? Hindi lumalagpas yung kamay ko sa taas. Okay, kanina, tinuruan niya ako mag-dig, tapos spike, tapos Block. Ngayon Yes. naman, tuturuan tayo ni Mika mag-serve. Yes. Okay. Again, hindi ako expert. Hindi ako best server, so kung ano lang yung kaya ko, kung ano lang yung alam ko, tuturo ko sa inyo. So usually, left foot forward again. Since kung right-handed kayo, left foot forward, then if left naman, right, ganun, Okay. ganyan ko. So, sa service, usually, yung height na ihagis mo sa bola, above the net, para sure na hindi na not over, hindi sasabit, para lang alam natin na mag-over talaga yung bola. So, Okay. like this. Buti na lang hindi nakita yung kabila. Okay. Sa tagal mo naglalaro, ano yung pinaka nagmo-motivate sa'yo every time? Big question. Kasi from a champion team, nagpunta ka sa pro and then you move to different teams pagdating sa pro. But what is the challenge para sa'yo? Na ma-maintain yung motivation. And what Yun yung motivates challenge talaga na ma-maintain mo yung passion mo, yung fire you? Okay. sa paglalaro ng volleyball. Kasi to be honest, tao rin naman tayo, tao tayo. Hindi talaga all the time motivated kay. May times talaga na siguro napapagod. May times na nagsasawa. Pero ang challenge talaga doon is paano mo mababalik yung fire para gumising ka everyday na mag-training ka na matutulungan mo yung sarili mo na mag-improve. Okay, so yun yung sunod na tanong ko sa'yo. So ano yung nagiging motivation mo to have that passion and fire all these years? All these years, ang pinag-uugutan ko talaga is yung family ko. Okay. Kasi malaking factor din talaga sila kung sino ako, kung paano ako nasa posisyon na to ngayon. Kaya I'm very thankful. So sila yung lagi nagre-remind sa akin na kung bakit ko ito ginagawa. Diba? Sabi mo kanina, hindi mo talaga gusto yung volleyball. Parang Yes, at trinay mo first, lang. yes. Okay, so paano mo siya nagustuhan? I think ng mga college times na, mahirap talaga yung training ng college sa Lasal kay Coach Ramel. Kaya ilang beses na rin ako nag-try mag-quit. Okay. Sabi ko, ayoko na, pagod na ako. Pero na-realize ko, hindi ako maalis sa posisyon ko. So parang may meaning tong ginagawa ko na to. Na-realize ko na yung purpose ko. Okay. And then na-realize ko na ang passion ko talaga is paglalaro ng volleyball. Okay, ayan. Pero Yes. sige, isang serve muna ulit. Kinakabahan Hindi naman ako. ako kayo kanya. Dapat Ayusin ko na to. lalabas. Ayan. After niya akong turuan ng different drills, ako pawis na siya, fresh pa din. Parang hindi naman. Okay, Mika, meron ka bang message sa lahat ng mga aspiring athletes? Well, of course, gusto ko lang magpasalamat muna sa mga sumusuporta sa amin, sa Team PLDT High Speed Hitters, and para sa mga bata and mga aspiring athletes na gusto talaga mag-volleyball, ang masasabi ko lang is, wag talaga tayong susuko sa dreams natin. Madaling sabihin, pero alam mo naman natin na dapat paghirapan talaga natin to. So, good luck!
Ako si Sheila Salaysay at ito ang Inside Sports.